Magandang hapon, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, natin na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa patuloy na pag-iral nitong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone, magtutuloy-tuloy din kaya ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw? Halina't silipin po natin ang nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin dito sa Baguio City. Para sa mga empleyado na attend ng 3-day seminar dyan, inaasahan natin makikiayon naman ang weather condition maliban na lamang sa chances pa rin ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog at yung temperatura sa pagitan ito ng 16 to 26 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, bukod po sa traffic, dapat paghandaan din natin ang pagkakaroon ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Ang ganitong weather condition dapat po nating paghandaan simula yan bukas hanggang sa darating na Sabado. Dito naman tayo sa Metro Cebu sa lahat ng mga bibisita sa magagandang simbahan. Inaasahan natin bukas malaki po ang tsansa na maging maulap at maulan ng panahon. Pero huwag kayong mag-alala dahil pagsapit po ng Biyernes at ng Sabado ay muli namang gaganda ang weather condition. Check naman natin dito sa Metro Davao para sa mga magfo-food trip dahil nagkikrave na sa durian. Naku, dapat bukas ganun din sa Biyernes, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil malaki ang tsansa ng pagkakaroon ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At pagsapit naman ng Sabado, may enjoy nyo naman ang inyong lakad dahil inaasahan natin muling magpapakita si Haring Araw. At panghuli natin dito sa may Zamboanga City na tinawag rin na Asia's Latin City, inaasahan po natin magiging maulap po ang kalangitan kaya paghandaan po ninyo ang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. So ibig sabihin yan, kung wala namang importanteng lakad ay better na magstay na lamang sa inyong bahay. Huwag po kayong aalis, magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, Si Obama at ang barangay tanod. tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa ibang balita, isang bagong agrarian reform program ang tina-target ng kasunduan sa pagitan ni incoming Duterte administration at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Sa ngayon, wala pa pong kumpletong detalye tungkol sa programa, ngunit ilang mga source ang nagsabi na ito ay pangungunahan ng incoming Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano. Layunin po nito na makapagbigay ng libreng lupa, lalong-lalo na para po yan sa mga may hirap na magsasaka. Matatanda ang isang agrikultura sa mga gustong bigyang pansin ni incoming President Rodrigo Duterte. So malaking tulong po ito sa ating mga kababayan para po yan sa kanilang pagkukunan ng kabuhayan. Yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamayang 4:30 ng hapon. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat.